At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mahiwagang Bahay. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Dinagad ng mga magsasaka na sirain ang kandado ng bodega na yun. Pero napakatibay at hindi mabuksan. Ilang saglit pa ay nagisay ang isa nilang kasama. At dahil walang malapit ospital, dinala nila sa isang matandang albularyo at manghuhula. Nalunasan niya ang isang magsasaka at sinabi sa mga magsasaka na sabihin kay Leoncio na huwag niyang pakialaman ang bodega na yun dahil mapapahamak sila. Samantala, sinabi ng ina ni Evita na ayaw na nilang tumira doon at babalik na sila sa kanilang bahay. At pinilit din na sumama ang kanilang anak dahil marami siyang nakikitang multo. Kinausap ni Leoncio ang anak. Pero habang nag-uusap sila, ay biglang natakot na naman ang bata at sa pagtakbo niya ay nahulog siya sa hagdan at dinala sa ospital. Pinuntahan ni Leoncio ang matandang manggagabot at maghuhula. At habang ipinapaliwanag ng matanda ang tungkol sa bahay, ay kumulog at umihip ang napakalamig na hangin. Naramdaman ni Leoncio at tinagay siya. Ikaw ba ang bagong nagmamayari ng lumang bahay, Ginoo? Opo, Lolo. Ako po si Leoncio. Ipinanganak ako sa bayan ng San Fabian. At nagtrabaho ko sa ibang bansa. Doon sa bansang Espanya. At doon na rin kami nagkita ng aking napangasawa si Evita. Nagkaroon po kami ng isang anak na babae. At nang nakaipon kami ay napagpasyahan naming maghanap lang mabibiling bahay dito sa ating bansa. At ayun na, may isa kong kaibigan sa Espanya na nagsabi na meron daw siyang alam na bahay na pwedeng bilhin namin para hindi na magpatayo ng bago. At yun nga, ang bahay ni Lola, nabili namin ang lumang bahay na yun. Ang lumang bahay? Opo, Lolo Isoy. At kaya ako nagpunta rito para linawin sa inyo ang nasabi lang nyo sa mga magsasaka tungkol sa maliit na bodega na hindi namin dapat na pakialaman. Oo. At kung maaari, hindi dapat pang pag-usapan. Dahil kapag napag-uusapan magpaparamdam ka agad ang nakatira doon. May napakalamig na hangin akong nararamdaman. Lolo Isoy, tatanayin ako. Huwag kang matakot. Hindi kita tatagayan ng hangin na yan. Nagparamdam lang siya sa'yo. Salamat. Salamat. Napakalamig na hangin na yun, wala na. Alam mo, Ginoo, napakatagal ng panahon na pinatayo ang bahay na yun. Subalit, ginawa ng mga naunang nanungkulan na kulungan ng mga nagkakasala
sa kanilang batas. Ha? Noon ay doon nililitis at doon din sinisintensyahan. Sinisintensyahan? Anong ibig ninyong sabihin? Doon nila ginagawad ang parusa ng lahat ng napatunayang nagkasala sa batas. Ang paligid ng bahay na yon ay nadiligan na ng napakaraming dugo na binitay na tao. At pagkalipas ng panahon, ay nakalimutan na ng mga tao doon ang tungkol sa kasaysayan ng bahay na iyon. Kaya may bumili at ginawang tirahan, subalit hindi sila nagtatagal. Napakarami na nang nakabili ng bahay na iyon at ikaw itong kasalukuyang nakabili. At ito ang may papayo ko sa iyo. Huwag na huwag mo nang alamin kung ano ang nasa loob ng maliit na butika na yon para hindi kayo mapahamak. Lauro! Lauro! Oh, Trixia. Bakit parang nahabol ka ng demonyo? Anong nangyari sa'yo? Lauro, may nakabili uli ng lumang bahay. Ano? Bakit? Ibininta na ba ni Lola Usana? Oo, ayon sa nagkwento sa akin, nagpatayo na raw ng ibang bahay si Lola Usana. Ano? Oh, kailangan mapasa atin uli ang lumang bahay. Dating atin na yon. Pero hindi pala natin napuruhan si Lola Usana noon. Kaya nabuhay pa at pinalayas tayo. Oo. At kumuha na siya ng mga tao na nagbantay sa kanya. Kaya hindi na natin siya natuluyan. Oo. Pero alam mo bang, yung bagong nakabili pala ay walang bantay? Ano? Walang bantay. Ibig sabihin, kung papatayin natin sila, ay wala nang sagabal. Oo, Lauro. Kaya maangkin uli natin ang lumang bahay at babaguhin natin ang hatian sa mga magsasaka. Kung dati, 70-30, gagawin nating 50-50. At kung may papalag, tanggalin bilang tenant. Halos nabuklat ko nga ang mga kaklab dito. Hindi ko pa nahanap ang tungkol sa mga masasamang espiritu na karaniwang tumitira sa mga lumang bahay. Kailangang mapag-aralan ko kung paano ko mapapalis ang mga gumagambalang espiritu sa bahay na ito. Lencia! Si Emita, hindi pa pala natutulog. Ang daming kalat na aklat dito Ano bang hinahanap mo? Hinahanap ko yung aklat ng tungkol sa mga masasamang espiritu na tumitira sa lumang bahay na ito. Ate Gusali, Di ba sinabi ng matandang kausap mo? huwag Hindi ka na maingay. Mabuti pa samahan mo na ako na maghanap ng aklat tungkol sa mga masasamang espiritu. Sige na. Ang dami namang aklat nito. Alin kaya dito? Teka. Ano bang klaseng aklat to? Tignan mo. Baka ito yung hinahanap mo na. Tika. Babasahin ko. Lihim na orasyon naman sa masamang espiritu. Ha? Tama. Tama, Ibeta. Ito na ngayon. Ito na nga. Kailangang mabasa natin ito at pag-aralan
kung paano mapapalayas ang mga masamang espiritu sa bahay na ito. Lucio, kumakalabog na naman sa loob ng bodegang yon. Oo, Bita. Halika. Pumunta tayo kagad doon sa kwarto natin. At doon natin basahin at pag-aralan ng nilalaman ng aklat na ito. Sino kaya? Masyado na yatang malabang ang mga mata mo, Lolo Osana. Laura? Kaya? Anong kailangan ninyo? Bakit ka nagpunta rito? At paano mo nalaman ang lugar na to? Hindi na kailangang malaman mo pa kung paano namin nalaman ang kinaroroonan mo. Ang mahalaga, natagpuan ka namin. Kumusta ka na, matandang Osana? Alam kong may masama na naman kayong binabalak sa akin. Pero, hindi kayo magtatagumpay. Titingnan natin ngayon kung hindi kami magtatagumpay. Kaya kung ayaw mong masaktan, ibigay mo sa amin ang aming kailangan ngayon. Bakit? Anong kailangan ninyo? Ang humingi ng hati ninyo sa pinagbintahan ko ng bahay? Isa na yun. Pero may mas mahalaga pa doon na kukunin namin sa'yo. At kailangan, ibigay mo kaagad para hindi mapadali ang buhay mo. Ano yung kukunin ninyo sa akin? Ano? Ibigay mo sa amin ang lahat ng duplikado ng susi ng bahay na yon. Ano? Wala. Wala akong duplikado ng mga susi. Wala. Wala pala, ha? Ibigay mo na ang gusto naming makuha. Kundi, hindi kami magdadalang isip na patayin ka na. Maraming dapat gawin para mapalayas pala ang masamang espiritu, Leoncio. Oo, Bita. Pero gagawin natin ang lahat ng ating magkakaya para gawin ito. Dahil kung hindi tayo kikilos, masasayang ang pinambili natin sa bahay na ito. Pero ayon sa nabasa natin, nanganganib din ang buhay natin. Kapag nagkamali tayo, ay makukulong tayo sa bahay na to. Tulad ng mga nakulong na sa bodegang yon. Kaya kailangan ng pag-iingat, Bita. Dapat bawat kilos natin siguraduhin tama. Pagtulungan natin gawin ito, Bita. Kundi, sayang lang ang perang pinaghirapan natin ng ilang taon sa ibang bansa. Alam ko yan. Kaya lang, nalalagay tayo sa panganib. Ano kaya kung hayaan na lang natin ang bahay na to? Hindi pwede. Nakapanghihinayang ang perang nawala sa atin. Umawawala. Kaya pag-aralan nating mabuti ang sinasabi ng libro. Sino kayo? Bakit kayo basta-basta na lamang pumasok sa bahay namin? Kami ang tunay na nagmamay-ari ng bahay na to.
Yan, malapit na ng ulihan, mga kasama. Ilang linggo na lang, mag-ali na tayo. Lalong lalaki. Ang pakinabang natin sa lupa. Napakabait ng bago ng mag-aira ng lupa. Mga kadayan! May paparating. Sino kaya yan? Mga kadayan! bakit? Lumapit kayo sa akin! May mahalaga akong sasabihin Bili kayo, mga kasama! Isa ninyo! Lumapit kayo, mga kasama! Bilisan ninyo, mga kadayan! Mga kasama! Wala yung pagkarat mo! Lola, sana. Lola, ano yun? Bakit kayo nagpunta rito? Anong may paglilingkod namin sa inyo? Kailangan kumilos kayo kaagad at hadlangan ninyo ang ikakapahamak nating lahat. Bakit Lola? Ano pong nangyari? Ang mag-asawang Lauro at Trisha, pinilit nilang kinuha ang duplikado ng mga susi sa lumang bahay. Nandun mo ba ang susi ng maliliit na mga bodega? Oo, nandoon! At nanganganib Delikado tayong tayo. lahat dito. Dahil kapag nabuksan yun, makakalabas ang... Ang ano? Ano, Lola, ano? Kung ano ang ibig kong sabihin. Ang mga walang kaya. Kailangan makuha sa kanilang duplikado ng susi. Oo, Lola! Gawan ninyo ng paraan. Magsama-sama kayo para mahadlangan ninyo ang pagbukas nila sa budigang yan. Kundi, marami ang mapapahamak. Kaya kumilos na kayo habang may panahon pa. Opo, Lola. Lola, sana. Kumilos na kayo. Oy, mga kasama! Hanapin natin ang Hanapin na natin ang kasama yan! Para mapamila sa kanilang duplikado ng susi ng lumang bahay. Oo! Mga kasama! Nagsawasak na! Likas naman daraya ang matandang usana na yon. Peke ang dokumento na ibinigay sa inyo. Kami ang tunay na nagmamayari ng bahay na to, kaya umalis na kayo. Hindi mo kami basta-basta mapapalis dito. Dahil pinagpawisan namin ng maraming taon ng pera na pinambili namin dito. Kahit ilang milyon pa yung pera ninyo na pinambili ninyo, wala lang kaming pakialam. Dahil lang kami ang tunay na nagmamayari ng lumang bahay na to. Kailangan mapag-usapan natin ito sa husgado. Hindi na kailangan. Baril? Oo. At kung makikipagmatigasan kayo, mamamatay na kayo rito sa loob ng bahay na to. Lansyo, umalis na tayo rito. Hayaan na lang natin ang perang ginastos natin dito. Pero Ibita, hindi ako makapapayag. Pumayag ka na. Parang awa mo na. Di bali nang mawala ang pera natin. Huwag lang ang buhay natin, Leoncio. Mabuti ba yung asawa mo? At nakapag-iisip pa ng tama. Pero ikaw, napakabobo mo. Totoo naman ang sinabi niya, di ba? Ay sige, mabuti pa. Magbalot-balot na kayo. At lisanin na ninyo ang bahay na to. Leoncio, nakahanda ang lahat ng gamit natin. Dalhin na natin doon sa sasakyan. Sandali lang, Ibita. Tinatapos ko lang itong binabasa itong libro tungkol sa masasamang espiritu. Leoncio, doon mo na lang tapusin basahin yan sa bahay nila Mami at Daddy. Baka bigla tayong pasukin ng lalaki na yan at magbabarilin. Hindi naman siguro. Ano ba ginagawa ninyo dyan?
Bakit ayaw niyo pag lumabas? Lumabas na kayo! Oh, pinapalabas na tayo. Halika na doon. Halika na doon. Doon mo na nang tapusin yan sa bahay nila, Mami at Daddy. Halika na, bilisan mo na. Sige, alis na tayo. Talagang nanghihinayang ako, Amita. Matagal na panahon nating inipon ng perang pinambili natin sa bahay na ito. Tapos, biglang may lilitaw na tunay na siya raw ang nagmamay-ari. Sayang talaga, Amita. Sayang. Huwag mo na yung isipin. Halika na. Anong nangyari? Linsyo, lumilindol. Napakalakas. Lindol, lumabas na tayo. Lumabas na tayo agad dito. Baka ibang bahay na ito. Bilisan mo! Ibita! Ano kaya ang ibig sabihin ng lindol na yon? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mahiwagang Bahay. Dito sa ating dulang, Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.